One of the world's most hottest bachelors, Alexander Valiente, proves to be quite elusive this past few weeks. Tumaas ang kilay ni Jade nang mabasa ang nakasulat sa magazine. Kakatapos lang niyang maligo dahil buong umaga siya naglinis ng bahay. Kahapon lang siya naglipat at nagtalo pa sila ng consultant dahil pinipilit itong may mga paparating pang kasangkapan. Natatakot siya na baka may hidden charge pa pala ito. Sa huli ay magugulat na lang siya sa laki ng kailangan niyang bayaran. Kaya mariin siyang tumanggi rito. Pero dumating na ang 2 truck, dala ang mga gamit para sa bahay. She had no choice because Marcos, the property consultant, was ready to leave the furnitures outside the house. Sinabihan na lang niya ito na huwag ito magpapakita sa kanya kung may plano itong ibubudol siya. Ngayon nga ay nagkakape na siya habang nakaklamp ang buhok at nakapatong ang isang paa sa stool. Hawak niya ang magazine at masama ang tingin sa mukha ng asawa. Elusive ha? Weh, talaga lang ha? Gusto niya magdala ng placard sa harapan ng mga taong sumasamba sa asawa niya para sabihin sa mga itong pakitang tao lang ang kunwari ay pagiging mailap nito sa babae nitong mga nakalipas na linggo. Napapitlag pa siya na marinig ang mga katok sa gate. Ibinaba niya ang magazine sa lamesa at lumabas ng bahay. Hindi niya inaasahang makikita ang asawang nakatayo sa labas ng gate. Kumaway pa ito sa kanya at mariing nakangiti. Ano nangyari rito? Anong ginagawa mo rito? I miss you too, wife. Sambit nito imbes na sagutin ang tanong niya. Hindi ba naging malinaw sa'yo ang huli nating pag-uusap? Gusto kong magsimula ulit ng ako lang, Alexander. Yes, hindi naman kita pinipigilan. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi mo na ako asawa. Mag-asawa pa rin tayo. Paano ako makakapagsimula ulit kung maya-maya isusulpot ka rito? Hindi ako makikialam sa mga plano mo, wife. Gawin mo ang gusto mo. Binibisita lang kita dito para i-remind sa'yo na nanatiling kasal ka sa akin. Tumikim naman ito. Sige, aalis na ako. Tumawag ka lang kapag may kailangan ka sa akin. Okay. Matabang na sambit naman ni Jade. I'm a one woman now. Wika naman ito out of the blue. Tumikwas lang ang mga kilay niya. Ano ngayon? Well, I thought you might want to know. Nabasa ko na sa magazine. Yeah, of course. The magazine. So, hindi ako naniniwala, Alexander. Pakiusap, umalis ka na. Iminusyon niya ang kanyang sasakyan. Right? I'm leaving. Basta kapag, Alexander, all right, you keep safe her, wife. Nagulat si Jade sa laki ng ibinagsak na halaga mula sa una nilang napag-usapan ni Mrs. Castro para sa renta ng pwesto. Halos kalahati ang nabawas sa orihinal na hinihingi nito sa kanya. Ito pa mismo ang tumawag sa kanya para makipagkita. Dati ay siya ang hahabol-habol dito para makausap lang ito. Akala niya ay wala na talagang pag-asa na makuha pa niya ang pwestong napupusuan sa gusaling pagmamay-ari nito. Napakamahal kasi ng orihinal na hinihingi nito sa kanya. Totoo po, Mrs. Castro? Mulagat niyang tanong rito. Tumango naman ito na may ngiti sa mga labi. Huwag mong poproblemahin ang bayad sa renta. Magbibigay ka na lang kapag nakaluwag ka na. Bakit kaya parang naging ibang tao ito? Napakasungit nito dati at maya-maya siyang sinisimangutan. Ngayon ay naging napakaamo na ng mukha nito. Kung hindi lang niya ito kilala, iisipin niyang sinuhulan ito ng pera para maging mabait lang sa kanya. Naku, salamat po, Mrs. Castro. Ngumiti ulit ang babae na nagpatindig na naman sa kanyang pinong balahibo. Mas bagay pala rito ang nakabusangot. Nagpaalam na ito at umalis. Naiwan siyang mag-isa sa table niya. Mukhang napakabuti naman sa kanya ng langit ngayon. Nakalipat siya sa magandang bahay na mas mura ang bayad kaysa sa una niyang nilipatan. Ngayon naman ay mura na rin ang renta niya sa pwestong gagawin niyang art shop. Malaki ang matitipid niya at hindi gaano kalaki ang mababawas sa kanyang savings. Malaki-laki na rin ang naipon niya dahil nagtatrabaho naman siya noon sa bulwagan ng bayan ng San Ignacio. Bukod doon ay inaabutan rin siya ng pera ng mga magulang ni Alexander
na kahit ilang ulit niyang tinatanggihan ay pinipilit pa rin ng mga ito. Sabi ng mga ito ay itago niya lang sa bangko para sa magiging mga anak nila ni Alexander. Isa ay buwan-buwan din siyang pinapadalhan ng pera ni Alexander. At walang paltos iyon mula nang maikasal sila. Napabuntong hininga naman siya. Ang pangarap niyang magkapamilya sa piling ni Alexander ay nalimutan niya. Yung kanyang mga pangarap ay hindi para sa kanya, tanging pangarap na lamang. Ngayon ay natutuwa siyang ituon ang buong atensyon sa sarili at sa mga gusto niyang gawin sa buhay. Hanggang ngayon nga ay halos hindi siya makapaniwala na nangyayari nga ito sa kanya. Ang araw na mas inuuna na niya ang sarili kaysa iyakan ang pag-ibig na hindi masuklian ng kanyang asawa. Nang araw na iyon ay umuwi siyang may malapad na ngiti sa mga labi niya. Hindi makapaniwala si Jade na fully operational na ang art shop niya. Nakahilera ang mga hand-painted bags, ang purse sa isang panig ng mga shelf, at sa kabilang bahagi ng shop ay nakadisplay sa pader ang kanyang mga paintings. Meron din siyang hand-painted bags, frames, and pots. Depende na lang sa customer. Naaayos na rin niya ang lahat ng permit at mga dokumento. Isang lalaking maangas ang dating, malaki ang katawan at naka-leather jacket. Kahit tirik na tirik ang araw sa labas ang unang pumasok sa shop niya. Lumingap ito sa paligid at hinayo ng tingin ang mga paintings. "Magandang umaga, sir. Ano po ang kailangan nila?" Hindi umimik ang lalaki at inignora lang siya nito. Tinawag naman niya si Maying na kinuha niyang katulong sa shop at sinabing ito na muna ang umasista sa customer dahil may tinatapos pa siya sa kanyang opisina. Wala pang 5 minutong nakakapasok siya sa kanyang opisina ay narinig na niya ang mainit na pagsasagutan ni Maying at ng lalaki sa labas. Iniwan na muna niya ang kanyang canvas board, mixing tray at brush sa isang tabi na dapat ay aayusin na niya kung hindi lang sa kaguluhang nangyayari sa labas. Nadatnan niyang pinanlilisikan na lalaki ang assistant niya at dinuro-duro ito. Hinawakan niya sa kamay si Maying. "Ano nangyayari rito?" "Iyang mayabang na iyan, ma'am. Kung ano-anong sinasabing hindi maganda tungkol sa mga gawa ninyo." "Bakit ba? Totoo naman. Malibang magsabi ng totoo. Basura ang mga paintings dito." Mariing hiyaw naman ng lalaki. "Napakawalang modo nyo naman ho. Kung ayaw nyo sa mga gawa ko, hindi po namin kayo pinipilit na manatili rito. Makakalabas na po kayo." Mahinahon niyang sambit. Kahit nanginginig na ang mga kamay niya, may mga tao talagang ipinanganak yatang bastos, katulad ng kaharap nila ngayon. "Pumasok lang naman ako rito kasi nakita kong maganda ka." Ngumisi ito at naging malisyoso ang kislap sa mga mata. "Kung ikaw ang for sale, bibili ako panigurado." Huminga siya ng malalim at pilit na pinapakalma ang sarili. Kahit parang puputok na ang dibdib niya sa galit. Ayaw niyang patulan ito lalo na at bukas pa, papasok ang gwardiya nila dahil nagka-emergency ito kanina. Ano ba ang malay niya kung may sayad ang lalaking ito at kung ano pa ang gawin sa kanila ni Maying? "Kung hindi ka palalabas, ay tatawag ako ng pulis." Mariin na wika naman ni Jade. Ngumisi ulit ito at nag-iwan ng mapanuyang tingin sa kabuuan ng shop niya bago tuluyang lumabas. Nakahinga siya ng maluwag at niyakap niya si Maying. "Hindi ka naman ba sinaktan ng lalaking yon?" "Hindi naman ho, ma'am. Salamat sa Diyos." Sa labas ng shop sa kumbling bahagi ay nakatayo si Alexander. Nakatanaw siya kanina sa shop at kitang-kita niya ang ginawa ng lalaki sa loob, especially that the shop front was adorned by glass panel with wooden frame. Napatiimbagang siya na nakakita sa lalaki, pero nagpigil siya alang-alang kay Jade. Ayaw niyang mapahira ng karahasan ang shop nito, gayong kabubukas pa lamang nito. Tama na ang mga negatibong emosyong idinudulot niya rito. Pagkalabas ng lalaki ay sinundan niya ito. Nang masiguradong walang tao sa paligid ay hinatak niya ang lalaki at itinulak sa malaking katawan ng kahoy at kinuwalyuhan. Nagtatagis ang mga bagang niya habang matalim na nakatitig dito. "Pare, anong problema mo?" Nakataas ang dalawa nitong kamay. Mas maangas lang ang hitsura nito at mukhang hindi gagawa ng mabuti. "Nanggugulo ka sa loob ng shop."
Ang shop na yun? Hindi. Sinabi ko lang naman ang totoo. Basura naman talaga ang mga paintings doon. Mariin siyang napangisi. Marahas niya itong sinuntok. Pumutok ang labi nito. Napamura naman ito. Mag-sorry ka sa 2 babaeng binastos mo sa loob ng shop. Mariing wika naman niya. At kung ayaw ko, bago pa man ito matapos ang gustong sabihin, ay kumuyom lalo ang kamay niya sa kuwelyo ng damit nito. Umangat ang isang kamao niya para muli sana itong suntukin, pero maagap ito nagsalita sa kanya. Sir, pasensya na. Nakainom lang kasi ako kaya medyo wala ako sa sarili ko. Hihingi na ho ako ng dispensa sa 2 babae. Ang aga-aga, nakainom ka. Matiim siyang nakatitig rito. Kinapkapan niya ito para masigurong wala itong dalang kahit na anong pwedeng makapinsala sa asawa niya at sa babaeng kasama ni Jade. Pagkatapos ay hinatak niya ang lalaki at itinulak pabalik sa direksyon ng shop ni Jade. I'll wait outside. Go. Nagtago siya sa likod ng malaking kahoy at tinanaw ang lalaki na nakayukong lumapit kay Jade. Kitang-kita niya ang pagkagulat at pagkamangha sa mukha ng asawa. Pagkatapos ay tumango ito. Nang makalabas na ang lalaki ay lumabas na din si Jade at lumingap sa paligid na tila ba may hinahanap ito. Pinag-igihan naman niya ang pagkubli. Hindi niya hinihinging pasalamatan siya nito. As Jade's husband, he was supposed to protect his wife but he failed. He was praying that hard that Almighty God will grant him a chance to redeem himself dahil hindi na niya ito pababayaan sa ngayon. Pagkatapos humingi ng dispensa sa may-ari ng shop, ay tumakbo na si Aldo palabas. Tinahak ang direksyong kasalungat ng pinanggalingan niya kung saan niya nakasalubong kanina si Alexander Valiente. Bulang hiya ka talaga, Alexander Valiente. Pagmumura naman ni Aldo. Akala siguro ng Alexander na yon ay hindi niya ito kilala. Ang hindi nito alam ay kilalang kilala niya ito. At pagbabayarin niya ito, oras na makatiyempo siya. Napakayabang mo pa rin. Babalikan kita, Alexander. Mariing anas naman ng lalaki. Malakas na napatili naman si Jade na makita ang mga positive review sa official site ng kanyang shop. Dagsa-dagsa ang magagandang feedback, lalo na sa kanyang mga paintings. Sino ba ang mag-aakalang mapapansin ang mga gawa ng isang simpleng babaeng nagmula sa tahimik na probinsya? Maliban sa insidenteng nangyari noong kabubukas pa lamang ng shop, na may lalaking nambasto sa kanila ng assistant niya, ay wala naman na naging gusot. Ilang buwan na rin ang nangayon na maayos ang takbo ng shop. Ang pagtanggap ng publiko sa mga gawa niya ay nagbibigay ng maginhawang init sa puso niya. Sana ay magtuloy-tuloy na ang swerte niya. Nag-init ang mga matang tumitig siya sa mga comment wall ng kanyang shop. There was one note that caught her attention big time. I hope you take your art to other place for more people to see. Your art is pure as your heart, and it's unfortunate that some people's eyes failed to see it sooner. Hindi niya alam kung bakit gusto niyang maiyak ng tuluyan. Ma'am, bakit po naluluha kayo? Tanong naman sa kanya ni Mayeng. Napangiti naman siya rito. Masaya lang ako. Bumuntong hininga naman siya. Mas magiging masaya ho kayo, ma'am, kung mag-aasawa na po kayo. Napailing na lang siya. Ano kaya ang magiging reaksyon nito kapag sinabi niyang may asawa na siyang tao at ang napangasawa niya ay ang lalaking crush na crush nito? Lihim siya napangiti rito. Nahuhuli kasi niya ito palaging nakatitig sa mukha ni Alexander Valiente sa mga magazine. Ang totoo, dito niya nakuha ang magazine na binasa niya na nakaraan, kung saan nakalagay na umiiwas na sa mga babae si Alexander. Bago pa kasi inayos ang shop ay kinuha na niya ito, pero sinabihan niya lang na magsimula kapag fully operational na ang negosyo niya. Ma'am, bakit ho ba hindi pa kayo nag-aasawa? Pangungulit naman sa kanya ni Mayeng. Tipid lang siyang ngumiti rito. Huwag ka na ngang maraming tanong dyan. Halika, tulungan mo na lang ako magsara ng shop dahil pasado 8:00 na. Babalik na rin na lang sana niya ang close ng signage sa pintuan nang biglang lumitaw naman si Vander sa kanyang harapan. Kumaway ito sa kanya at mainit na nakangiti sa kanya. Vander, pasok ka rito.
Sikat ka na ah. Ang daming tao palagi rito. Dumaan ako kaninang hapon kaso mukhang busy kayo, kaya nagpasya ako ngayon na lamang dumalaw. Ramdam niya ang pagka-proud sa sarili niya. Marami na ngang dumadayo para lang masilayan ang mga gawa niya. Inilibot niya ang tingin sa kabuuan ng shop. Oo nga eh. Hindi ko alam na mararating ko to. Hindi ako nagduda kahit minsan na malayo ang mararating mo, Jade. Salamat sa walang sawa mong pagsuporta at tiwala sa akin, Vander. Palagi kang nandyan mula noon. Halos wala nang natira para sa sarili ko. Hanggang ngayon, na unti-unti nang nabubuo ang mga pangarap ko. Ngumiti ito at hinaplos ang buhok niya. Titig na titig ito sa kanya. Dahan-dahan na bura ang mga ngiti sa mga labi nito. At nakaramdam siya ng pagkailang sa matiim na titig nito. Ano ba, Vander? Bakit ganyan ka makatitig? Wala pa rin ba akong lugar sa puso mo, Jade? Napag-usapan na natin to, di ba? Sana maging magkaibigan lang tayo. Siya pa rin ba? Hindi siya nagsalita sa tanong nito. Gusto niyang sabihing malaya na siya sa mapang-aliping damdamin niya noon para sa asawa. Subukan lang natin, Jade. May asawa akong tao, Vander. Kasalanan niyang sinasabi mo. Bakit siya ba naging tapat sa'yo? He was an infidel bastard that he does not deserve you. Lumingap naman siya sa paligid para siguraduhin hindi naririnig ni Maying ang pag-uusap nila. Vander, mag-usap na lang tayo sa ibang araw. Pagod ka lang. No. Mariin na hinawakan nito ang kanyang pisngi at hinalikan siya sa mga labi niya. Nanlaki naman ang mga mata niya. Mabilis lang ang halik na iyon, kaya hindi na siya nabigyan ng pagkakataong itulak ang lalaki. Kulang ang sabihing nagulat siya. Gusto niyang sampalin si Vander sa ginawa nitong kapangahasan. Pero unang nahagip ng tingin niya ang figurang nakatayo sa labas ng shop. Si Alexander. Nakatitig ito sa kanilang dalawa ni Vander. Hindi niya kayang ipaliwanag ang sakit na nakikita niya sa mga mata ng asawa. Alexander, mahina niyang sambit sa pangalan nito. Nakita niya ang pagkuyom ng mga kamay ni Alexander bago ito tumalikod at humakbang papalayo. Ma'am, tili naman ni Maying. Nakalalabas lang ng storage room at nakita ang papaalis na lalaki. Di ba si Alexander Valiente yon? Wala sa loob na tumango naman siya. Nanlaki naman ang mga mata ni Maying. Magpa-picture po tayo sa kanya, ma'am. Akmang hahabulin nito ang lalaki kaya inagapan na niya ito sa kamay. Huwag na, baka makaabala pa tayo dun sa tao. At tubili naman siya ngumiti rito. Next time na lang. Bahagyan niya lang sinulyapan si Vander. Tahimik lang ito at nakatitig sa labas ng shop. Sayang naman, ma'am. Dumungaw ito sa salaming pader at tinanaw si Alexander na lumulan sa sasakyan nito at pinaharurot iyon papalayo. Ang bilis palang magpatakbo ng sasakyan ni Crush, ma'am. Mahina siya na pasinghap. Sa loob-loob ay nag-aalala siya para rito. Be safe, Alexander. Bulong niya sa hangin. Sir, the year-end memorandum po for your approval. Inilapag naman ni Bianca, ang sekretarya ni Alexander, ang memo sa executive desk niya. Narinig ni Alexander ang sekretarya pero hindi rumihistro sa utak niya ang mga sinasabi nito. Tagusan ang tingin niya sa whiskey decanter. Ibang bagay ang iniisip niya. Something that has to do with his wife. Muli na namang sumulak ang dugo niya nang maalala ang ginawang paghalik ni Vander dito. Gusto niyang patayin ang lalaki. Gustong-gusto niyang bugbugin ito. Pero hindi na lang niya ginawa iyon. Ayaw niyang malagay na naman sa alanganing sitwasyon ang kanyang asawa. Sa isang banda iniisip niyang parusa iyon sa kanya dahil kung naging maayos lang ang pakikitungo niya kay Jade sa simula pa lang, ay hindi magkakalakas loob si Vander na gawin iyon. Kaya kahit mabigat sa kalooban niya, ay palalampasin niya iyon. Sa susunod na gagawin ito ulit iyon, ay lulumpuhin na talaga niya ang kapatid. Alam ng Diyos kung gaano niya kinasusuklaman ang lalaki. Sir, untag naman sa kanya ni Bianca. Ha? Napatingin naman siya sa sekretarya. Bianca was a simple woman in her 40s, married with kids.
2 dekada na itong nagserbisyo bilang sekretarya ng may-ari sa paggawaan ng mga laruan. Ito ang pumalit sa sekretaryang pinatalsik niya. Anong sinasabi mo? Tanong naman niya rito. Ang year-end po ng memo po for your approval. Iminuwasyo naman ito sa kanya ang dokumento na nakalapag sa ibabaw ng lamesa niya. Okay, thank you. Tumango naman ang babae at akmang tatalikod na nang muli siya magsalita rito. May asawa ka na, Bianca? Tanong naman niya sa babae. Ilang taon ka nang kasal? Tanong naman niya rito. Humarap sa kanya ang sekretarya. Nagtama man ay pinili nitong sagutin ang tanong niya. 15 years na po, sir. 15 years? Wow. It was love at first sight? Tanong naman niya rito. Tipid na napangiti naman ang babae. No, sir. Sa katunayan ay wala akong gusto sa mister ko noong una. Noong unan siya naligaw sa akin. Sa tingin ko kasi ay napakahambog at papabling. Paano nagbago ang pagtingin mo sa kanya? Naghintay siya, sir. Nagsimula siya manligaw sa akin noong unang taon ko pa lang sa kolehiyo. Pero hindi ko siya talaga pinapansin. Minsan man. Hanggang sa makatapos ako at matanggap sa sekretarya sa paggawaan ng mga laruan at hindi pa rin niya ako sinusukuan. Huminga ito na malalim na tila binabalikan ang mga lumipas na taon. Ang taong matiyagang maghintay at tanggap ka kahit na ano pa ang kahinaan mo ay ang taong tunay na nagmamahal sa'yo. Natigilan naman si Alexander. Kung ano ang sinabi nito ay totoo at tila sinampal siya sa katotohanan. Dahil si Jade lang ang nag-iisang taong nagtiyagang maghintay sa kanya sa loob ng napakatagal na panahon. Noong nagalit siya sa ama niya at sinundan siya nito sa ilog, hindi nito sinamantala ang pagiging emosyonal niya para may mangyari sa kanilang dalawa. Nakikita niya ang sakit sa mga mata ni Jade noon. Gusto nitong pawiin ang kalahati ng sakit na nararamdaman niya. Noong mga panahong buntot ito ng buntot sa kanya sa campus para lang ipaalala sa kanya may klase na siya o may project siya. Hindi iyon pangungulit, kundi pag-alala. Hindi nito pinapansin ang pangungutya ng mga tao sa harapan niya. Umiiyak lamang ito nang sa sarili niya at hindi pinapakita ang mga emosyon na mahina ito. Gumuyom ang mga kamao niya kasabay ng pagtiim ng kanyang mga bagang. Sir, okay lang po ba kayo? Sadya niyang sinagi ang mga dokumento sa mesa para mahulog iyon. Mabilis namang yumukod ang sekretarya para kunin ang mga iyon. Napapikit naman siya. Nahamig na niya ang sarili ng maayos na maipatong ni Bianca ang mga dokumento sa mesa niya. Sige na, Bianca. Pwede ka nang lumabas. Salamat. Aniya at nakayuko at itinutok ang mga mata sa dokumento. Huwag ka mag-alala, sir. Mahahanap mo rin ang babaeng para sa'yo. At tiyak na napakaswerte ng babaeng iibigin mo. Mariin siyang napabuntong hininga. Kung alam lang ni Bianca kung paano siya naging gago bilang asawa. Kung maibabalik lang niya ang panahon at oras. Kung maibabalik lang niya at mabibigyan siya ng pagkakataon na muli niyang makuha ang puso ng kanyang asawa.